Sa mga lods, ito yung hopyang baboy natin. O, ayan. Paanuin lang natin siya, palamigin. So, nakaluto na naman tayo mga lods. So, ito nga ang ating hopyang baboy mga lods. Meron tayong onions and yung oil na ginamit natin ay yung pork fat. So, after nga nyan mga lods, haluin lang natin ng konti. So, meron na tayong milk and then lagyan na natin ng flour. Pampatik yan. And of course mga lods, wag din natin kalimutan lagyan ng sugar. Mga lods, ito yung ilalagay natin na topping sa ating hopyang baboy. So mga lods, tapos na nga tayong maggawa ng ating pang-filling. Meron na rin tayong, of course, ang ating ube halaya. Yung dough naman yung gagawin natin. Tara, umpisa na natin. So, tara na mga lods, umpisahan na natin magawa ng ating first dough. Kasi dalawa yung dough na gagamitin natin. So, kailangan lang natin is 2 cup of flour. Yan. So, yung measuring cup natin mga lods, huwag natin kalimutan. So, yan mga lods, 2 cup of flour. Ito lang yung gagamitin natin. Yan. And then, salt. And then, 1/2 cup of cooking oil. Kahit na anong cooking oil yung gagamitin yung mga lods, okay lang. Ayan. So, another 1/2 cup of water. So, ngayon, lods, kung meron kayong pang-mixer, pwede mo rin yung gamitin ng electric mixer. Kung wala naman mga lods, pwede mo naman siyang gamitin ng kamay na lang. So, pwede mo naman siyang kamayin. So, ilak lang natin. And, kailangan lang siya ng dough. So, ang gagawin natin nito, i-chill lang natin ng 30 minutes if lods. Ayan. So, nag-form na siya na dough na ganito lang mga lods. So mga lods, ito lang yung ginawa natin na dough. So, ilalagay lang natin siya sa cling wrap. Mabilis lang siya talaga magmasa pag meron kang electric mixer. Kung wala naman, okay lang naman. So, ngayon mga lods, yung second dough naman natin ang ating gagawin. So, only you need is 1 1/2 cup na flour. So, ayan mga lods. So, after yung flour natin mga lods, lagyan din natin ng 1/2 cup na sugar. Kung gusto mo pa ng mas matamis, pwede mo naman siya lagyan pa ulit mga lods. And lagyan mo rin siya, pudpuran mo lang siya ng konting salt para mag-balance lang yung sweet niya. So, meron din tayong 170 gram na shortening. So, ayan mga lods, ang gagawin lang natin, i-mix lang natin siya din mabuti. So, slow lang siya. So, yan. Ito yung pang-second dough natin. So, ito na yung second dough natin mga lods. Ganyan lang. Hirapan ako tanggalin. Ayan. So, kailan lang talaga siya, nagkanya lang yung thickness siya mga lods. Ayan. Kailangan mo lang siya i-mix mabuti kasi ito yung pang second dough natin. Hello mga lods, after 30 minutes mga lods, ito na ang ating first dough and second dough. So, uunahin natin yung first dough, ininil lang natin mga lods para magawa tayo ng dough sa ating hopya. So, tara, umpisa na natin. So, kumuha nga tayo ng cleaning wrap, mga lods. So, ang ating wax wrap, ito yung unahin natin. Ito yung first dough natin, mga lods. So, ayan. I-spread lang natin ng ganito and then ilalagay natin yan sa top. So, ganito lang paggawa, mga lods. Ayan. Malaki kasi yung ating So, ganito lang mga lods. Pwede mo naman siya gamitan ng maliit, pero
Ayan. I-spread lang natin siya. So, yung second dough natin, mga lods, ganito ang ating gagawin, mga lods. I-spread lang natin siya. Ayan. Dito sa Jumerica, wala tayong mga bakery. Meron naman may mga bakery naman dito, pero mahal at saka kailangan mo mag-drive papunta doon. So ngayon, ang gagawin ko, magawa na ako ng sarili ko, di ba? Ito talaga yung recipe ko noon pa. Sana all my own recipe. I-roll lang natin siya. Ayan. Ganyan lang ang life, mga lods. Ayan. So, tara na mga lods. Ayan. Nahilot-hilot na. Ngayon, ikukat lang natin. Nito lang. Ayan, mga lods. So, hatiin mo rin ng ganyan. Tara mga lods, umpisa na natin. Ito muna yung gagawin natin, yung ating ube halaya. So, ibilog-bilog lang natin mga lods. Ayan. And then, ipapalaman lang natin dyan. So mga lods, ito yung nagawa na natin, yung ating ube. Ayan, so tapos na tayo sa ube mga lods. So ibibake lang natin. Ilalagay ko siya ng 300. So, ito na nga mga lods. Ayan. And optional lang na ito mga lods. So, kung gusto mo ng, ayan, para mas maganda naman siya tingnan. Meron akong black sesame seeds. So, yan ang gagamitin ko for ube. So, nilagay ko lang siya ng 300 degrees mga lods. Ayan. Dito natin siya i-bake. First time ko to gamitin ng pang-bake, so hopefully parehas pa rin yung kinalabasan. So, ayan na nga mga lods. Ayan, mag-bake na tayo.
balikan natin lagyan natin siya ng 20 minutes. Ayan, para hindi siya masunog.